Eliminated na mga pare ko itong Lakers sa Game 5. Nakapagpabook na rin si Luka at LBJ para makapagburakay na. Hindi talaga kinaya nitong si Luka at LBJ kasi na idomina ang Game 5 kahit na nasa kanila pa ang home court advantage. Kitang kita naman na sobrang laking kakulangan sa Lakers yung front court nila dahil nga sa paggamit nitong si Redick ng small ball. Tinuloy pa rin kasi nga ni JJ Redick yan sa Game 5 na to. Even na maraming mga analyst talaga ang nagbababala na sa ginagawa niya na yan. Si Rudy Gobert nakapagtala ng 27 points, 24 rebounds. 8 dyan mga pare ko galing pa sa offensive rebounds na ginawa nito Yan lang yung naging trabaho nitong si Rudy Gobert sa buong game na to na nangyari mga pare ko. Ganyan dinumina ni Gobert sa ilalim ang Lakers. Ang Timberwolves nakapagtala ng 8 offensive rebounds at 65 rebounds sa buong game na to mga pare ko. Yan yung nagawa ng Timberwolves sa Game 5. Hindi ko lang alam kung hindi nararamdaman ni JJ Redick yung malaking problema na to. Una pa lang kasi talaga first quarter dinodomina na sila nitong si Gobert sa ilalim. Si Finney Smith pa na fouled out pagdating ng fourth quarter dahil nga hindi niya magawang pigilan sa ilalim itong si Gobert. Si Bando at Hachimura na lang yung kitang kita naman na gumagalaw dyan sa ilalim pero hindi talaga ubra yan. Si Maxi Kleber kasi kakagaling lang rin yan sa recovery mga pare ko. 5 minutes lang rin yung nilaro niyan sa Game 5 na to. Si Redick hindi ginamit itong si Jackson Hayes talaga. Mula sa Game 1 hanggang Game 5 na to mga pare ko 10 minutes lang. Tapos sa Game 5 na to 0 minutes mga pare ko. Sa buong Game 5 hindi yang ginamit o sinubukan man lang nitong si JJ Redick. Kasi nga ang nakikita ng mga analyst yung malaking problema o kakulangan ng Lakers pagdating sa front court. Hindi niya man lang sinubukan yung kalidad ng batang sentro na to. Kung tutuusin, kaya naman talaga nitong tapatan itong si Gobert dahil hindi naman ganun nga raw kalakas kung meron tong makakatapat na sentro. Dahil wala naman talagang sentro ang Lakers kaya nakikita na kayang-kaya niyang idomina yung mga to pagdating sa offensive rebounds. Kaya naman yung isa sa nakikitang malaking problema na hindi nasolusyonan nitong si Redick yung sentro na hindi nila nasubukan nga yung sentrong si Jackson Hayes. At isa yan sa dahilan kung bakit sila tinalo nitong Timberwolves sa series na to. Ang Timberwolves kasi may kabuuang 65 rebounds kumpara sa 48 na rebounds lang na nagawa ng Lakers. Sobrang layo nga raw talaga mga pare ko. Tapos sa offensive rebounds kung saan nagtala ang Timberwolves ng 18 at 8 lang yung nagawa dyan ng Lakers. Kaya kahit saan mo talaga tignan yung kawalan ng sentro nitong Lakers sa Game 5, yung isa sa pinakapunot dulo ng pagkatalo nila. Sisihin nyo na lang talaga si Redick dahil hindi niya binigyan ng tsansa itong si Hayes. Mula Game 1 pa lang mga pare ko hanggang sa Game 5 na to. Hindi niya sinubukan yung quality ng batang sentro na yan. Biruin mo 0 minutes mga pare ko itong si Jackson Hayes samantalang ang center ng Timberwolves na si Gobert yung nakapagtala ng mataas na rebounds dyan at siya mismo yung nag-benefits dyan dahil wala nga siyang ka-match up na center sa Lakers. Si Edwards nga inabot pa dyan ng struggle sa Game 5 mula sa 0 out of 11 from the threes at nakapagtala lang yan ng 15 points, 11 rebounds. Si Randall, Walker, McDaniels at DiVincenzo talaga yung kumuha dyan ng opensa mula sa in and outside play ng mga yan. Si Luka, kita mo yung pagod niyan mula sa Game 3, hindi na bumaba sa 40 minutes yung playing time niyan. May mga report pa ngayon na may iniinda pa rin pala talaga yung back injury. Pero nakapagtala pa yan ng 28 points, 9 assists at 7 rebounds sa game. Hindi na rin kasi talaga umuubra itong si Luka pagdating sa fourth quarter at nagpapakita talaga yan ng sign ng pagkapagod niya kahit yung mga layup nami-miss na niyan. Si LBJ nakapagtala ng 22.7 rebounds and 6 assists. 40 minutes rin yung nilaro niyan mga pare ko. Si Hachimura may 39 minutes at may 23 points, 4 rebounds sa game. Ito yung nakakapanglumo mga pare ko. Si Austin Reeves merong 41 minutes pero 12 points, 2 assists, and 5 rebounds lang yung nagawa niyan na sobrang bagsak talaga yung averaging points niyan and performance mula sa 41 minutes niya na ginawa dito sa Game 5. Kita mo yung naging epekto niyan, talagang bagsak yung opensa na ginagawa niyan pero hindi pa rin binabaan nitong si Redick ng playing time yan even na wala na nga raw talaga sa hulog yung performance and numbers nitong si Austin Reeves.
Yan lang rin kasi yung pinagpupukusan nitong si Redick mula naman sa Game 1 hanggang Game 5 na to. Yung tatlong core na yan, yung talagang may mataas na playing time. Even na hindi na nagiging epektibo pagdating sa opensa yung mga yan. At yan din mismo yung isa sa nakikitang nakakasira sa rotationing ng Lakers. Dahil mas nabababad pa yung mga yan, pero pagdating sa dulo, napapagod na at nauubusan na ng energy yung mga yan, ng isa sa dahilan kung bakit bumabagsak yung offensive ratings nila. And isa yan mga pare ko sa dahilan kung bakit nga raw sila tinalo ng Timberwolves sa first round na to.